Pinag-aaralan na ni Ara ang report na ipinapaasikaso sa kanya ni Mr. Samonte nang abalahin siya ng 3 mahihinang katok sa kanyang pinto. "Come in," sabi niya. Niluwa ng pinto si Lorraine. "Hi, Ma'am Ara. Tama na yan. Halika na. Sabay na tayo umuwi." Nakangiting saad nito. "I'll be working late," sabi niya. Itinoon uli niya ang atensyon sa screen ng computer niya. "Ha? Akala ko ba hindi ka mag-overtime?" "Nakalimutan ko may kailangan nga pala akong tapusing report. Mauna ka na." Napansin niya ang pagkunot ng noo nito. "Miss Ara Castañeda, huwag mo nga akong pinaglololoko. Ang pagkakaalala ko sa sinabi mo, natapos mo ng lahat ng report na ipinapagawa sa'yo ni Bossing. Maliban sa isa na sa 1 linggo pa naman ang submission. Anong dahilan na tinapura mo ngayon yan?" "Para namang hindi mo ako kilala. Ugali ko naman talaga na tapusin na report kahit malayo pa ang deadline, hindi ba? Mas maganda nang tapusin ko to ngayon para lalong wala na akong alalahanin." Umupo ito sa isang visitor chairs. "Is that your way of escaping from something?" Siya naman ngayon ang napakunot ang noo. "What something are you talking about?" "Maria Lore..." "Oh, come on, Ara. Kilala kita. Kapag sinabi mo ay sinabi mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang problema?" Ganun ba siya ka-transparent para malaman ito na may bumabagabag sa kanya? But no, hindi niya sasabihin dito nangyari. Nagkunwari siyang nagtawa sa pahayag nito. Porke ba na bagong desisyon, ibig sabihin may problema na agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang matapos ang report na to ng maaga? Naku, baka naman magulat na lang kami na inaalok na sa'yo ni Mr. Samonte posisyon niya. Tukoy nito si President at may-ari ng SCE. Sinundan pa nito iyon ang tawa. "Friend, don't you think you need a break? Masyado ka nang maraming nagawa para sa SCE." "Ano ba yung sabihin mo? Pinagre-resign mo na ba ako?" Tumawa ito na malakas. "Of course not. Kailangan ka pa ng kumpanya." "No. Pero ang gusto ko lang naman sabihin, isipin mo naman ang sarili mo. You have worked so much for this company. Mukhang dito na nga umiikot ang mundo mo eh. Pero hindi lang hanggang dito ang buhay, dear. Malawak ang mundo. Give yourself a chance to find true happiness." Naiintindihan niya ang ibig nito sabihin. Gayunman ay hindi niya alam kung paano niya yun gagawin. Lahat ng nararamdaman niya ngayon ay pawang bago sa kanya. Mas mahirap pa yatang i-handle iyon kaysa sa trabaho niya. "Sa palagay ko ay nasabi ko nang dapat kong sabihin. Paano? Talaga magpapaiwan ka dito?" Tumango siya. "O siya, matigas talaga ang ulo mo. Kung pwede lang huwag ka masyado magpapalit ha. Kung wala rin lang susundo sa'yo, umuwi ka na ng maaga." Napatingin siya rito. Bakit tila may nalalaman ito sa nangyayari? Alam ba nito na dapat ay susunduin siya ni Albert? "Huwag ka mag-alala, mahal ka rin nun," bigla ay sabi ni Lorraine. "What?" Bulalas niya. "Ano na naman ang pinagsasabi mo dyan?" "It's okay kung ayaw mo pang aminin, friend. Sobrang naiintindihan ko. At alam kong hindi madali ang nadiskubre mo. And for sure, babawi rin yun sa'yo." "Ha?" Lalo siya naguluhan sa sinasabi nito. I'm sorry. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan niyo kanina sa phone." Paliwanag nito. "Uy, hindi ako planong mag-herbs job ha. Sumakto lang talaga." "Pwede namang lumayo ka, hindi ba? Pero nakinig ka pa rin." "Hay nako, Maria Lorena Cabral." Nagpisay nito. "Sorry, naintriga lang talaga ako eh." "Umuwi ka na nga lang, matutuwa pa ako." Pagtataboy niya rito. "Ay sus, nag-aalala ko na iwan ka dito. Baka kasi sobrang dibdibin mo yung nangyayari at maloko ka dyan." "Lorraine, anong kailangan kong dibdibin? Ano naman ngayon kung hindi niya ako masusundo? Sanay naman ako umuwi na mag-isa." Oh my goodness, Lorraine. Umuwi ka na nga." "Okay, fine. Para na rin mailabas mo na ang totoong nararamdaman mo." Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Hindi naman ito nasindak sa kanya. In fact, nangiti pa ito nang tumayo ito. Nakuha pa nitong bumeso sa kanya bago naglakad papunta sa pinto. At bago tuluyan nitong buksan ang pinto, ay sumulya pa ito sa kanya. "Yung paalala ko, okay?
Huwag ka masyado magpapalit ng uwi. Bye dear, you have now a lot of time to dream of him. Lorraine! Iyon lang at nawala na ito sa paningin niya. Masyadong nawili si Ara sa ginagawa kaya hindi niya namalayan ng oras. Mag-aalas 11 na nang tiningnan niya ang wall clock sa opisina niya. Nagmamadaling sinamsam niya mga gamit at inoff ang computer. Sana ay may masakyan agad siyang taxi. Habang nasa elevator siya mag-isa ay biglang sumingit sa isipan niya si Albert. Ano naman kayang ginagawa nito? Nakauwi na kaya ito? Maraming tanong na naglalaro sa isip niya. Dala-dala niya mga iyon hanggang sa bumukas ang elevator at lumabas siya. Sa sobrang dami ng iniisip niya ay hindi niya napansin ang isang tao na humahangos palapit sa direksyon niya. Nagkabungguan sila. Sa lakas niyon ay na-out of balance sila pareho at natumba. Naramdaman niya ang pagbagsak ng lalaki sa ibabaw niya. Gahibla lamang ang distansya ng mga mukha nila sa isa't isa. Hindi siya nakahuma sa sobrang pagkabigla. Napalunok siya nang unti-unti rumihistro sa kanya kung sinong nasa harap niya. Martin? Oh my God! Ano kayang ginagawa ng lalaking to sa SCE? Itinulak niya ito palayo. Doon lang din tila ito nakahuma sa nangyari. Tumayo ito. Naglahad ito ng kamay para tulungan siya, ngunit hindi niya yung tinanggap. Hindi ka pa rin nagbabago, Ara, sabi nito. Sa halip na magkomento sa sinabi nito ay iba ang nanulas sa dibdib niya. Anong ginagawa mo rito? Kanina ko lang nalaman na ikaw ang vice president ng SCE, sabi nito. Sa halip na sagutin na lamang ang tanong niya, tumaas ang isang kilay niya. Anong ang ginagawa mo rito? Hey, relax, sweetheart. Oh, please don't call me that, Mr. Pangilinan. Umiling ito ngunit nakataas sa isang sulok ng mga labi. Okay, fine. Para sa kaalaman mo, kinuha ko ni Tito Gilbert para i-handle ang new project ng kumpanya. Ako ang magiging engineer sa i-renovate niyang resort sa Pangasinan. Natigilan siya. So, ito palang tinutukoy ni Mr. Samonte na makakatuwang niya sa isang project. Bakit ba hindi niya maipaliwanag at ipinagwalang bahalang sinabi ni Mr. Samonte na si Mr. Pangilinan ay lalaki raw na bahagi ng kanyang nakaraan? Napaka-common naman kasi na apelyido nito. And oh my gosh, uncle niya pala si Mr. Samonte? Ara, untag nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. I'm happy for you, Martin. Wala na siya mapahuha pa sa sasabihin. I have to go. Hahakbang pa lamang siya na magsalitang ito muli. Narinig ko na magiging partner kita sa project na to, Ara. Yeah, matipid na sagot niya. Nang hindi ito magsalita ay naglakad na siya. Akala niya ay doon na mapuputol iyon, ngunit sinabayan siya nito sa paglalakad. So how are you, Ara? Kamusta naman kayo ng asawa mo? Napabaling siya rito. Asawa? Yeah, I suppose you're already married. Bakit? Mali ba ako? Napulunok siya. Hindi pa ako nag-aasawa. Oh, ikaw, kamusta naman kayo ng asawa mo? I'm also single. Muli siyang napamaang sa sinabi nito. I thought, hindi ba kasal ka na? Hindi natuloy eh. I'm sorry to hear that. Alam mo ba kung bakit? Ha? Na-realize ko na niloloko ko lang ang sarili ko. Alam ko namang hindi talaga si Lian ang mahal ko eh. Nakipagmabutihan lang ako sa kanya dahil sa iyo, Ara. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya ito maintindihan. Ano bang gusto nitong palabasin? Matagal na niyang tinanggap ang nangyari sa pagitan nila. Bakit kailangan pa nitong ukatin ng tungkol doon? Nakipagmabutihan ako kay Lian sa pag-aakalang magagawa kitang pagsilosin. Pero kabaligtaran yung nangyari. Imbis na aminin mo na may nararamdaman ka na para sa akin, lalo ka pang lumayo. I'm sorry if I hurt you. I was so stupid to let you go. Akala ko kasi talaga isang araw ay lalapit ka sa akin. Pero nabigo ako. At para matago yung sakit na nararamdaman ko, ipinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Lian hanggang sa iyain ko siyang magpakasal. Pero hindi ko pala kaya, Ara, dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Napaawang mga labi niya. Ano ngayon ang mapapala mo sa pagsasabi sa akin yan, Martin? Tanong niya na makabawi mula sa pagkabigla. I'm sorry kung bigla-bigla ko tong sinasabi. Hindi ko lang napigilan.
lalo na nang malaman kong wala ka pang asawa. And so, hinawakan nito ang mga kamay niya. Baka sakaling, will you give me another chance, Ara? Pakiramdam niya ay mabibagsak na kung ano sa ulo niya. Okay lang ba to? Martin, hindi niya nagawang ituloy ang sinasabing sasabihin, parehong naagaw ang atensyon nila ng isang pamilyar na boses. Honey, kahit hindi niya lingunin ang nagsalita ay alam niya kung sino iyon. Si Albert. Tila lumukso ang puso niya na makita niya ito. Ang akala pa naman niya. Napatingin siya kay Martin. Nang ma-realize niyang hawak pa rin nito ang kamay niya, ay mabilis na binawi niya ang mga iyon. Nagtatanong ang mga mata nito sa kanya. Bago pumasok si Albert sa bahay ay sinadya niya ang apartment na tinitira ni Ara. Nakaramdam siya ng guilt habang kausap niya ito kanina sa cellphone. Hindi niya alam kung nag-a-assume lang siya o talaga nahimigan na tila nadismaya ito sa kanya. Gusto niyang mapagalitan ng sarili niya. Hindi na kasi dapat siya nagpresentang ihatid dito pa uwi. Hindi na sana to umasa pa. Kung umasa man nga ito, nasusundin niya ito. Sa katunayan, gustong gusto talaga niya makita ito. Kung bakit ay hindi niya alam. Hindi pa niya maklasify nararamdaman niya para dito. Noong una, ang sabi niya, hindi ito ang babaeng gugustuhin o mamahalin niya. Pero nito mga nagdaang araw, o mas tamang sabihin na noong araw na natikman niya mga labi nito, ay tila ba natangay na sa kung saan na negatibong katangi ang nakita niya sa dalaga. Pakiramdam niya ay wala na siyang gustong gawin kundi ang matikman uli ang matatamis nitong labi. Nang nasa tapat na siya ng apartment ni Ara ay naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Humugot siya ng malalim na hininga upang kalmahin ang sarili. Ano ba nangyayari sa kanya? Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Na-excite na kinakabahan na para bang bangkong magkokolaps na siya. Pero lahat ng naramdaman niyang iyon ay naglaho na parang isang sanga ng puno na inanod sa ilog nang mapag-alaman niya na wala pa roon si Ara. Ilang beses siya nag-doorbell ngunit walang nagbubukas ng pinto. At duda siyang tulog na ito dahil napapansin niyang laging nagbubukas ng ilaw ang kwarto nito. Kahit pa nung hindi pa niya alam na ito ang umuuko pa sa bahay na iyon. Binubuksan din nito ang ilaw sa labas ng bahay nito. Isa lang ibig sabihin niyon. Hindi pa ito nakakauwi at malamang na nag-o-overtime ito sa trabaho. Hindi niya alam ang dapat na maramdaman niya. Pumasok agad siya sa kotse at napasuntok sa manibela. Bakit ba ang kulit ng babaeng yon? Sinabihan na niya itong huwag na mag-o-overtime pero sumigi pa rin ito. Paano kung mapahamak na naman to? Napabuntong hininga siya. Ang sabi pa nito sa kanya kanina ay uuwi na rin ito. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa opisina nito. Nang makarating siya sa SCE ay kinausap agad niya ang gwardya. Napag-alaman niyang naroon pa nga si Ara. Pumasok siya sa building ngunit napatda siya nang makitang may kausap na lalaki si Ara. Kumuyom ang mga kamay niya nang may inis na umusbong sa dibdib niya. Nang hindi na siya makatiis ay naglakad na siya palapit sa mga ito. Pero lalo pang sumidhi ang inis niya nang makitang hawakan ng lalaki ang mga kamay ni Ara. Binilisan niya ang paglapit sa mga ito. Honey, tawag niya kay Ara upang gawin ang atensyon ng mga to. Nakita niya ang panghihilala sa mga mata ni Ara nang lingunin siya nito. Nang tuluyang makalapit siya rito ay sinadya nitong halikan sa mga labi. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Ang alam lang niya ay naiinis siya sa nakikita. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka na magpapalit ng uwi, hindi ba? Malambing na tanong niya rito pagkatapos niya itong halikan. Napatingin siya sa bahagya na kaawang ng mga labi nito. Pambihira, sinisidus pa siya nito? Kung wala lang talagang ibang tao roon ay malamang na siniilin niya ito sa halik. Tumingin siya sa lalaking nasa tabi nito. Kapansin-pansin ang pagtataka sa mukha nito. Oh, may kasama ka palahan. I'm sorry, masyado kasi nakasentro ang mga mata ko sa'yo. Ano bang sinasabi niya? Sa totoo lang, nagugulat din siya sa mga ginagawa niya. Honey, hindi niya maipaliwanag pero masarap sa pakiramdam na tinatawag siya ng ganoon ni Ara. Parang totoong totoo. I'd like you to meet Mr. Pangilinan. He's now part of the company. Pakilala nito sa lalaki. Kasi simula pa lang pala nito sa trabaho pero bakit pakiramdam niya ay matagal na magkakilala ang dalawa. At sa paraan ng pagkakatingin ni Mr. Pangilinan kay Ara,
Malakas ang kutob niyang mayroong nangyayari na hindi niya alam sa mga ito. Martin, this is Albert, my boyfriend. Pakilala ni Ara sa kanya. Napangiti siya at lalo pang lumuwa ang mga pagkahangiti niya nang makita ang pagkilalas ni Martin. Inilahad niya ang isang kamay dito. Inabot iyon ni Martin. Naramdaman niya ang tensyong namamagitan sa kanila. Nakipagsuntukan siya ng tingin dito. Kung hindi pa nagsalita si Ara, hindi sila matitinag. Honey, let's go. Mahigpit na hinawakan siya nito sa braso. Tila ba gustong-gusto nitong makalayo sila roon. Lalo siya na curious. Sino ba ang Martin na ito sa buhay ni Ara? Mr. Pangilinan, it was so nice to meet you. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa'yo. Kaya lang mukhang atat na itong girlfriend ko na masolo ko. Albert! Saway ni Ara sa kanya. Natawa siya na makita na pulang-pula mga pisngi nito. Natutokso tuloy siyang pupugin nito ng halik. Oh, I'm sorry Martin. We really have to go. Sabi niya. Tumango lamang ito bilang sagot. Kawawang bata. Mukhang na-speechless ito sa mga nalaman. Nakangiting ipinaikot niya ang braso sa baywang ni Ara habang naglalakad sila palabas ng building. Naalala niya ang sandali ng mahigpit na iniyakap siya nito dahil natatakot ito sa kulog at kidlat. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.